Okay, magandang araw po sa inyo lahat, sa ating mga subscriber na mga nandyan lagi nanonood sa ating mga vlog. Marami pong salamat sa inyong lahat. Babati na ako dito ng advance happy new year sa inyo kasi palagay ko itong vlog na to hindi ko to masunda na kasi grabe talagang trabaho namin. Siguro magkita tayo sa January 3 or 4. Doon tayo magkita-kita. So, ingat po tayong lahat. Masabi ko lang ho na sana salubungin natin itong taon na to na maayos. Makamtan natin itong 2026 na napakaayos na taon. Hindi kagaya ngayon ang daming mga magulo. Maraming alingas-ngas, lalo sa Pilipinas. At sana tayong mga OFW, kung suswertihin tayo, malay natin, di ba? Na may magandang oportunidad sa Pilipinas nitong 2026. Di natin masabi na magkaroon tayo ng oportunidad na maganda sa Pilipinas na doon na lang tayo. So, sa mga mga hilig sa mga paputok, kayo diyan, huwag kayong sa mga paputok na mga malalakas. O kaya iwasan niyo na. Turutot na lang para safe kayo. I-safe lagi ang ating sarili itong taon na to, itong darating na taon na to. At pasalamatan natin kahit hindi pa tapos itong taon na to, na itong 2026 na survive po tayo. So, itong 2025, survive po natin itong taon na to. So, sana itong 2026, hindi na ganun ka daming issue sa politika, masyadong mapolitika, masyadong magulo. Yun ang wish ko ba? Kasi hindi biro yung pinagdaanan natin itong taon na to. Na grabe talaga. So, ito na, shout out muna tayo bago ko i-share sa inyo itong nangyari ho dito sa Ilocos Norte. Ito muna, shout out muna tayo dito sa ating mga subscriber, kay Sir Leo, kay Sir Ronilo Bintulan, Milaye, kay Marilyn Valiente, kay Ma'am Marilyn Valiente, kay Sir Rodel Cano, kay Ma'am Kunching, sa Garcia Hernandez Bohol. Shout out po sa taga Bohol, ha. Amping mo tanan diha sa sa Bohol. Kay Ma'am Jana Flores, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Shout out po sa inyo, Ma'am Clarita Untulan, kay Ma'am Jessie Lakwata, Vancouver, Canada. At ito, nagpapa-shout out po dito si Sir Ago Gilabdan sa Punta, Dumalag, Matina, Davao City, kay Ma'am Zinky Gilabdan. Pina-shout out po kayo ni Sir Ago Gilabdan. Okay, ingat po. Amping sa mga taga Davao City kasi mag-New Year na. Ito yung gawan ko ng opinion ngayon na ito palang Ilocos Norte na hindi pa to naabot ngayon sa sa mga investigation dito. Mawawala na lang tong ICI. So itong Ilocos Norte na napakalaki rin pala dito ang project na may mga anomalya. So, parang pakaintindi ko, wala yata tong mga insertions o walang mga ghost project. Pero pakinggan muna natin tong interview ni Sir Ted Filon dito kay Mayor Magalong ng Baguio City para napuntahan daw kasi ni Mayor Magalong itong Ilocos Norte. At bakit hindi to na napursigi talaga ng imbestigan? Porkit ba teritoryo ng presidente? Ay nako, presidente to Ituloy natin to. Pasensya na po, talagang kailangan na natin itanong ito. Ano ho ba ang inyo pong kaalaman, karanasan o informasyon? Kasi po, ang magiging timon talaga dito, ang presidente, di ho ba? Mismo. Kasi nasa kanya ho yung power, no? Nasa kanya po ang resources. Pero meron ho bang mga pagkakataon na hindi po magiging ganoon ka sincero ang aksyon ng presidente kasi baka umabot sa pintuan ng presidente ang iskandalong ito? Patay.
magandang katanungan nga ho yan, Sir Ted. Ano? Um, ako personally, nakita ko sa Ilocos Norte. I know that the President is not aware of what really happened. Pero kung pa lang ho sa Ilocos Norte, yung pinuntahan ho namin ng mga projects doon, talagang maanumalya na eh. Mhm. Tapos meron pa nga ho doon na dineclare nilang force majeure. At nung kinakausap ko na yung mga residente doon, community doon, natataranta na yung mga district engineer. Eh. Dahil mali-mali yung binibigay nilang informasyon sa akin. Tapos Nanaya. tinatanong ko na yung residente, hindi ko totoo yan. Ganun. Ibig sabihin kung merong force majeure doon na nilagay nila doon sa kahabupan na lugar mismo ni Senator Ivy. Ano pa kaya doon sa ibang lugar? Kaya napakarami ho talaga. Ang isa pa ho, napakalaki ho ng pondo na nailagay ho sa Ilocos Norte. Isang distrito pa lang ho yun umabot na ho ng 12.9 billion noong 2025. Grabe! Iba pa yung ibang distrito. Kaya can you just imagine, yung absorptive capacity. Kaya talagang daming maanumalya. Kaya siguro, siguro kailangan din ni Presidente talaga na magbigay pa ng matinding salita para imbestigahan na rin yung mga nangyari sa Ilocos Norte. Tapos na ulit na talagang makikita niya talaga na conspiracy rito sa pag-ibig. Aray ko. Are you referring to the district of Congressman Sandro Marcos? Oo, malaki rin po natanggap. Based din doon sa natin, doon sa files na naibigay ko sa atin. It's about 13 billion din na natanggap niya. 13 billion? Tapos iba rin po yung sa ibang district pa ng Ilocos Norte, sa 2nd District. From 2 billion, natanggap nila 7 billion din. So can you just imagine for the entire Ilocos Norte, almost 20 billion for 2025. Ibigay na. At may mga choice na dyan, may mga pinili lang na mga contractor dyan na Saan distrito? Ako yun Oh, saan pong distrito may mga ghost projects po sa Ilocos Norte? So far during your time? Sir Ted, hindi ko na po masabi. Nung nagpunta ho kami doon, wala ho kami nakitang ghost project. Mhm. Pero maanumalya ho, substandard, meron ho. At yung dineclare ho nilang force majeure na project po doon sa Gabu, ayun ho, sana ho talaga matindi ang pag-iimbestiga na gagawin ho doon. Opo. Kasi ho, ang talaga yun, anomalya ho talaga yun. Wala pong ghost project na inyong na-discover pero meron ka rin yung substandard at may mga questionable pong proyekto. Kaninong distrito po yun? Ang Gabu po eh. So, yung Gabu, malamang mo siguro, first district po yun ng Sandro. Ilocos Norte. Opo. Yung ICI ho ba gumawa ng report? Kasi hindi pong inaabangan ng iba eh. Yung, di ba, bagamat referral po lamang ito for further investigation, gumawa ho ba ng report ang ICI investigators dito po sa sa mga distrito po sa Ilocos Norte? Nakaiwan na po yun. Hindi ko po alam kung gumawa po si General Jun Asurin. Kasi po, kaya po ako napunta doon, despite the fact na nag-resign na ako, was on the invitation of DPWH. Grabe. Sus. Paano nangyari? Si Bongbong Marcos naglatag ng kanyang ICI na ngayon ICU na nga daw yan hindi na ICI. Naglatag siya ng ganon. Tapos itong Ilocos Norte, mismo distrito ni Sandro Marcos, ilang bilyon ang laki. Wala siyang action dito, wala siyang tapos ang lakas niya may makukulong bago magpasko. Ito ba'y dahilan? Bakit ganun talaga? Maano mo talaga na ganun kahina ang presidente? Kasi ultimo, probinsya niya, ultimo, distrito ng anak niya. Although sa kanila na rin yun kasi di naman yan tatakbo yan si Sandro Marcos kung hindi talaga nila lugar yun. So dapat ito, alam nila mismo to kasi anak niya, congressman doon, yun ang sabi ng anak niya na walang anomalya daw yung nila, ang project niya. Iwan ko lang sa Davao, yun ang kung napanood niyo yung interview niya. Ang dinidiin niya, Davao na naman. Yun pala, ilang bilyon yung sinabi ni Mayor Magalong, itong Ilocos province lang.
Napakalaki, ilang bilyon. Sus Mario Josep. Kaya pala ito ngayon ng investigation na to ngayon sa itong sa mga flood control, hindi talaga to uusad-usad kasi pag uusad kasi talaga to, tatamaan na ito si Bongbong Marcos. At ito na nga itong si Ted Filon, hindi na siya nagtitiwala dito kay Bongbong Marcos. Sa kanyang pagkasabi dito kay kung intindihin natin lang naman, hindi siya nagtitiwala dito sa kay Bongbong Marcos. At sang-ayon dito, si Mayor Magalong. Kaya pala, nagkalasan na itong ICI na to kasi hindi lang maintindihan eh. Niligay mo kami dito para mag-imbestiga pero ang mga pag-imbestiga nga namin dito, para kaming mga kalabera. Wala kaming laman. Paano magkaroon kayo ng laman mag-iimbestiga dyan? Sus! Kaya na pala nasipaglayasan na ang mga tao dyan sa ICI. Bukod pa sa walang laman ang inyong investigation, wala ring sweldo ang inyong mga tauhan. Ginoo ko. Tapos, ang presidente natin ngayon, nangako siya na mayroong makukulong. Sinong ikukulong na ito pala yung distrito mo, ng anak mo, kinukonsinti mo? Mr. President, huwag mo ikonsinti. Ito ba ipapasunod mo sa mga anak mo na mga grabe? Tapos ang balingan sa mga tao ngayon, wala nang iba. Kapag nagipit ito mga Marcos na tungkol dito, ginigipit daw. Mga Duterte na naman. Ginawa nyo kasing sangkalan itong mga Duterte. Tuloy itong mga Duterte ngayon, mas AC sa kanila itong yung kanilang popularity. Kung inyong titingnan ngayon, mas lalo silang nagiging popular kasi sa nangyari ngayon kasi lahat ng bagsak ng sisi, boom, bato agad, balik agad sa mga Duterte. At doon sila mismo ngayon ang nakikinabang sa inyo. Di ba? Kung tingnan natin ang paligid ngayon, ang laking bintaha sa mga Duterte ngayon, sa nangyari nila ngayon. Kasi underdog sila. Pero lahat ng mga pagsisisi dito sa kanila, kaya siyempre mga tao, doon nagsisimpatiya. Itong yung sa Ilocos Norte, presidente ka, probinsya mo yan, hindi mo kayang gampanan yung trabaho ng anak mo? Hindi niya ginampanan ang trabaho niya. Ito pala mga bilyon-bilyon, kasama pa rin yung anak mo. Huwag mo konsintihin, ilang beses mo na kinukonsinti yung anak mo. Konsinti ka ng konsinti ng anak mo. Ganito, yung tatay, kawatan, yung anak, kawatan. Ay nako, paano nangyari ito? Ganitong pamilya natin na ang mga magulang kawatan, hindi ka talaga pwedeng magsabi sa anak mo na, huwag kay mangawat. Kasi ikaw mismong tatay, kawatan kay. Nanggaling ka sa pamilyang kawatan, ayan na. Tapos itong ni Magalong ngayon, yung sinasabi ni Mayor Magalong, ang mga tao nito baliwala lang. Ay, hindi yan totoo, Magalong Ay, alam natin si Magalong, wala tong pinapanigan ngayon Maka Duterte, maka Marcos, wala na siya dito. Basta ang importante, lalabas itong mga pangalan niya, kung sino, pinuntahan din niya ang Davao City, pinuntahan din to ni Magalong. Di nyo nakita yun, nagalit na galit si Pulong Duterte kay Magalong. Tinawag niya, si Baste, na tinawag niyang upaw, nga mayor, hindayo pag yun diri. Nito, dumayo rin pa to sa Ilocos. So Baste, tabla-tabla na kayo. At ito rin, kung totoong may mga anomalya din dyan sa Davao, mayroon na anomalya dito sa questionable na mga project sa Ilocos Norte. Alam mo, alam nyo, ako mismo, tumitingin talaga ako dito sa mga karamihan na slogan dito sa mga politiko. Ito, mag-i-eleksyon na naman, ha? Yung mga nila, karamihan yan, tayo ay para sa mga mahihirap. Sa dami ng eleksyon dumaan, sa dami ng mga politikong gumagamit niyan na para sa mga mahihirap daw sila. Pero ang paghihirap ng mga Pilipino patuloy. Kasi hindi naman pala sila sa
para sa mahirap. Pera para sa kanilang sarili. Yun pala yung ibig sabihin niya. Kasi kung totoo talaga itong mga politiko natin, na ilang taon na ba na eleksyon, taon-taon tayo halos may eleksyon eh. Kung napapansin natin, at ang tinatarget lagi, mahihirap. Bakit hanggang ngayon ang mga mahihirap nandyan pa din? Kung isipin natin, kung titingnan natin ang paligid, ang daming mahihirap ng mga Pilipino. Noon pa, puro slogan na yung para sa mga mahihirap, tulungan ang mga mahihirap. Dito tayo, makikita natin na ganun talaga pala grabe ang korupsyon sa Pilipinas. Sila mismo ng mga politika, grabe. Tingnan nyo naman, may mga naglabas na sila ng mga salin. May mga salin ba doon na nasa 500,000 lang yung pera? Wala. Magkano yung karamihan pera na doon? Milyon-milyon. So makita natin, di pa tapos itong panunungkulan nila. Kapag natapos yan, aangat na naman yung kanilang salin. Yung mga napanood natin sa balita ngayon, yung mga insertion, yung mga budget dyan sa Kamara, dyan sa Senado, na mga questionable din. Para saan yun? Buwis natin yun ang galing. Pero hindi alam kung saan nila gagamitin. Tapos itong Ilocos, grabe naman itong mga Marcos na to. Idamay na natin lahat ng mga Marcos dyan. Si Amy Marcos, Senador, itong Ilocos, Marcos din ang gobernador. Kaya di natin to masisisi talaga na ang mga tao talaga dyan sa lugar na yan. Hindi na natabla ng mga hiya. Yung sabi ni Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Yun pala, pati anak mo ang laki ng questionabling budget dyan na sa Ilocos Norte. Dahil kinukonsinti kasi talaga. Ganon kagahaman ng pera ang mga ang mga politiko ngayon. Ay siya, sa inyo. Ulitin ko. Bago ko matapos tong aking vlog, ingat po tayong lahat. God bless po sa inyo. At Happy New Year. Kasi kita-kita na lang tayo sa January 3 or 4. Hindi ako magbabakasyon na magtrabaho lang muna ako. Kasi ito na, tinamaan kami ng marami-raming trabaho talaga. Hindi lang marami-raming trabaho. As in, maraming trabaho nag-aantay sa amin itong darating na. Umpisa mo bukas hanggang kailan ba? Hanggang 2 ang trabaho namin. So, kaya nga, sabi ko, baka 3 na tayo magkita. Kaya, ulitin ko, Happy New Year sa inyong lahat. Itong New Year na 2026, sana hindi na ganun kagulo. At tayong mga OFW, may magandang oportunidad sa Pilipinas itong 2026 para maranasan naman natin na magpasko ng Pilipinas ba. Napanood naman niyo siguro yung batang OFW sa sa Dubai ba yon na umiyak. So sana sa next year wala nang umiyak na OFW na kumakain ng sardinas at hindi nakausap ang kanyang pamilya. Sana next year itong mga OFW lahat all over the world, Pilipinas na lahat, para tayo na rin ang tatakbo sa panggobyerno sa Pilipinas. Malay natin tayo mga OFW ang inantay para tumino ang Pilipinas. God bless.